15:30. Afternoon Delight. Magtatagpo, maghuhuntahan, riders, dealers at manufacturers sa natatanging palatuntunan, motorsiklo, eksklusibo. Ating alamin ang mga saloobin, programa at hinaing ng mga dealers at manufacturers ng mga motorsiklo. Mapapakinggan ang kakaibang talakayan kasama ang mga gumamit nito, Riders Association at mga opisyal ng mga concerned na ahensya ng gobyerno. Motorsiklo eksklusibo tuwing Sabado alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga kasama sina Sir Apo, Ma'am Alice at Sir Edwin. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa, bagong DZME 1530 Motorsiklo eksklusibo. Broadcasting live sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero 1 sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alik, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Just shoot for the stars. If it feels right, then aim for my heart. If you feel like it, take me away and make it okay. I swear I'll be. Magandang gabi ho sa inyong lahat. Nandito na po tayo sa DZME 1530 and I am Mary Rose Magsaysay at ang inyong lingkod na si Attorney Gadon. Ako, magandang gabi sa inyo lahat. Ako po si Attorney Larry Gadon, ano? Ito at muling makikipagbalitaktakan sa inyo. At sana ay makinig kayo, no? Sa buong programa sapagkat marami tayong tatalakayin ngayon ng mga talaga namang interesting na mga issues, ano? Maiba-iba na konti. I'd like to remind everybody, ang nais pong magtanong o magbigay ng mga opinion, maaari po kayong mag-text sa 0998-975-1368 or meron tayong mga hotlines which are 861-6947 sa Smart 0939-916-9855 at ang Globe natin ay 0917-822-8362. We also have a website which is www.dzme-1530.com and our US stream app. So it's what's this? It's an app. Yes. Type DZME 1530 kilohertz. And then there's an FB page, DZME 1530 kilohertz 1530. And in YouTube, we are streaming live in the whole world, DZME 1530 kilohertz. Yeah, okay. So kung meron kayong mga nais na itanong o kaya mga nais na iparating na kuro-kuro ay tumawag lamang po kayo sa mga linya na ibinigay ni Lumag. Ang tawag namin sa kanya Lumag, ano, sapagkat Lu Magsaysay. Kaya in short, Lumag. It's weird, I know, Attorney. Because my name is really by birth, Mary Rose Magsaysay, no? And Cisa Magsaysay. But my grandmother, nung dumating siya galing Lourdes, kung saan meron tayong mahal na birhen, sinabi niya sa mami ko na nung nanganganak yung aking mami, andun siya nakaluhod at ipinramis niya sa ina kay Virgin Mary na ay papangalan sa akin Lourdes. Kaya all my life, it's Lourdes. By the time I reached UP in college, they were saying Mary Rose Magsaysay. Sabi ko, sino yun? Ako pala yun. Ikaw mismo nalito. Kasi So, ang talagang legally. yung pangalan mo sa birth certificate mo ay Mary Rose Paano yun, Attorney? Magsaysay. Kung gusto kong palitan. Magpipetition ka sa korte niyan. And then, how long does it take? Medyo matagal. Mga siguro abutin ka na 1 taon.
Yun lang. Oh, isang taon kalahati, ganyan, ano. Mga- Pero ano yan eh, may mga grounds yan para mai-grant yan, ano. Parang yung akin. Hindi yan baptismal is pwedeng iba. Baptismal ko iba. Baptismal iba. Lourdes Magsaysay. Oo. Gano'n. Pwede na yan sa ano, kasi yung baptismal naman, hindi naman yan ang talagang tinitingnan na pinakalegal na papeles according to identify you, no? It's the birth certificate. It's the certificate of live birth. So kung ano yung nakalagay doon, yun na. Which is Mary Rose. Oo. Yun ang masusunod. Even in your passports, in your official documents, yun ang ilalagay siyempre, yung Mary Rose Magsaysay. Kunyari, one last, no? Excuse me. Matanong lang, attorney. Oo. For example, like me, a long time separated and finishing our annulment, Oo. my kids will have to maintain the last name of my Yes. ex-husband. Oo. Oo. If any of Siyempre. the kids want to take my Magsaysay last name, paano yun? Mahirap. Hindi yun i-grant sapagkat nung pinanganak sila, valid pa yung kasal nyo. Oo. Okay. Sorry. Nagtatanong lang. I'm realistic. Okay. So, attorney, I think there's a very, very hot issue. Oo. And it is on that special thing that happened yesterday in the Supreme Court. Sa Supreme Court, yung first day ng hearing ng petitioners against the martial law, no? Yes. Ang kapuna-puna lamang dito ay yung kagaya nitong inquirer, no? Akin na, Lu. Yung inquirer, ang kanilang headline scope of martial law question. And then yung subheading na petitioners agree with Supreme Court Associate Justice Leonen that most of Mindanao is actually peaceful and that the area covered by Proclamation number 216 is too expansive. Alam mo, ito lang napuna ko dito, no, itong dyaryo na to, itong inquirer, no. Masyado nilang yung Spin. twist, yung spin is yung negative, no? Oo. No? Actually, hindi nga ito tama na kahit ako nalulungkot ako dito dahil kahit itong si Justice Leonen ay nagbibigay ng mga opinion na hindi niya dapat ginawa sapagkat kasalukuyang dinudulog yung kaso So, sa ano niya? Oo. Yung sinasabi niya na ito yung Supreme Court Associate Justice Marvick Leonen on Tuesday warned that the government might be falling for the propaganda campaign of terrorists by employing the harshest solution to terrorism, such as the imposition of martial law. Alam mo, nalulungkot ako dito ito dahil kasi yung quality ng mga justices na inappoint ni Noynoy, parang medyo, para sa akin mahina ang mga argumento, no? Hindi naman ito legalistic Oo. Opinion yan. Definitely is an opinion. But as a Supreme Court Justice, as one of the Supreme Court Justices, lahat siyempre nang sasabihin yan, ibabalita ng dyaryo, di natural, nagbibigay ng maling konsepto. Oo. No? Yung ganyan, yung sa kanya presumption yun baka yung ano na yan yung mga social yung mga opinions na ganyan ng kaya yung propaganda ng ISIS yan ang ginagamit upang mag-declare ng mapilitang mag-declare ng martial law na maging expansive. Para sa akin hindi legalistic ano yon. Hindi legalistic reasoning ano ba dapat? whereas siyempre ang gagamitin mo diyan ano ba yung factual issues kung ano ang bakit na nagkaroon ng ground to declare martial law. Yes. Hindi yung mga ganyan na presumption ano na baka ginagamit ng ISIS yung yung propaganda para lang mag-declare ng martial law gawin. But it's a presumption na has no room for legal concept. Is this method of telling the people of a certain information, trying to lead on the public that this is what is right? Isn't that Hindi, preempting? ang nangyayari nga dito sa itong twist na ginagawa ng dyaryo na ito, itong hinayupak na dyaryo na ito, ginagawa nila na parang
talagang negative yung dating eh. No? Oo. Unlike yung ang maganda yung yung sang-ayon sa mga reports, yung interpellation ni Justice Del Castillo, no? Na tinanong niya ang mga petitioners na kayo ba ay nagpunta doon sa Mindanao? Nakapunta na ba kayo doon? Nakapunta na ba kayo dyan sa Marawi? At para depensahan nyo yung inyong petition para questionin yung legality ng martial law. Ang sabi nila, hindi. So, wala naman pala silang personal knowledge of the factual basis of the grounds for the declaration of martial law. So, anong ginangak-ngak nila, no? Sana yung mga ganong interpellation sana ang dapat mong mai-expect sa talagang mga bihasa at experience at matatalino at magagaling na mga justices. Oh, and then they Kasi have to talagang yun ang mga talagang dapat itanong. At saka, attorney, aren't they supposed to wait? And Yes nga, oo. anyways, on the lighter side first, before we get back into something Yes, maganda kasing talakayin ito. Yes, Oo. mainit talaga yan. I really want some of probably a sitting judge to also give some opinion who's not concerned with this particular issue at the moment on a higher level, or some regulatory body that can help us through with this, or somebody also from the Islamic community. I think one day we should take that up very soon. So, on the Luzon side, let's go back to the Luzon side. The traffic was so bad. I was supposed to be there at 4. Today, Today, Grabe. It's, I think from... I just came from Quezon City. It took me more than 1 hour to get here. From the CCP. Maligit po akong 1 oras na nagbiyahe magmula lamang sa Quezon City. From Magmula lamang sa 2.5 Quezon Boulevard. Oh yeah, Yun that's nga, so weird. So, I think there are alternative ways to ease the traffic, and they're all experimenting. Oy, nasa Titignan line nila kung 3, papaano. yung kaibigan mo, si Robert Yupanco, ano? Oo. Meron tayong mga kaibigan na who went into trying to ease the traffic in the area by putting in boats to cross the river, to ferry the people different places across the Pasig River. So we have online Mr. Robert Yupanco. And hi, Mr. Robert, are you there? Can you hear me? I'm here. Yes, I'm here. Yes. Okay, you're clear. Okay, yep. And I think you've seen in the news today that they're capitalizing on different kinds of ways to ease the traffic in the metro. Okay, yes. And I'm glad to hear that. And I'd like to ask you to give us probably a situationer first, and Yes. then the reason on why you feel that this method of transporting the people across the river is a very viable alternative. Okay, sure. Well, to start with, let me clarify. The boat we put up was intended really for our tourism. Okay. Okay, which is because it will yield more, and then it also shows the audience and the customers the nice side of the Manila, which is the tourism from Makati all the way to Intramuros. Again, Passing through the so palace. it's you start from Makati, and then you bring the people all the way up to where? Up to all the way up to Intramuros. Intramuros. So that's Yes. how long? Passing through- Gaano katagal yan That's, yung ferry? That's around by straight ferry. It takes 30 minutes. Okay, 8 30 bridges minutes. yan. Or madaan sa 8 bridges like Ayala Bridge, 8 bridges, Daan okay. Bridge, the Jones Bridge, and then all of these MacArthur Bridge, etc. Saan ang pick up ulit? Saan eksakto sa Pick up Makati? yan, well, exacto is there in, they call it Valenzuela Port, which is at the back of municipio. Yes. Okay. Robert, ito ba ay bagong project ito? Bagong linya na naman ito? Yes. Hindi ito yung nakaraang 2 taon na tumigil din? Yes, well, this is actually, I don't know if that's the same you're referring to, Oo. but what I'm saying is
they did experimental before and then hindi nila mo-sustain. Oo. So what I did is I would volunteer for the love of rehabilitating the river kasi it is not really for a profit cause but for awareness, Oo. for tourism, and then for helping rehabilitate the river. Yeah, okay. Oo, maganda yan. So, not more on mass not more on mass transport but more on Oh. tourism, ano? Yes, yes. Now, Maganda yan, no? Parang kagaya dun sa earmark- ibang countries Yes. like Hong Kong, ano? Mga one to two boats out of 6 boats kasi may 6 boats naka-standby dyan. Oo. Earmark ko muna yung 1 or 2 and then we do it every first Saturday of the month. Yung muna. Oo. And then we're going to do it every week and then every day na. Okay. So we're now in this initial stage. Oo. And we more or less it's priced from around 690 pesos up to 1,000. Okay. What does it include? 499. Pero Robert, matanong pala kita. Ito ba mga bagong bangka ito? Mga bagong bangka? Hindi nyo ginamit yung ginamit dati ng MMDA, yung ginawa nila sa trial? MMDA. This is 200. Yung MMDA is like for 30 to 50 seater. Oo. For 100 to 200 seater. So these are totally new boats. Well, it's both made in the Philippines but Oo. engine imported. And then Oo. parang style ng double catamaran, style ng fully air-conditioned and complete. Oo. And then ginaya natin yung parang sa Amsterdam. Parang yung nasa okay. Macau? Papunta Macau from Hong Kong? Parang ganon? Hindi, malalaki yun. Sa Macau from Hong Kong, it's like para bang tawag ko doon, para bang hydrofoil. Yeah, Oo, medyo oo. mabilis Okay, yun. this is a double catamaran pang Yung katamaran, no? But, yes. I don't know, Robert, if you will remember about year 2003, and we met through Ed Manuel, and then at that time we started. Yeah. So kasama mo ba si Ed Manuel dito sa project na ito? No. Ngayon? So we see each other every now and then. You see each other every Kasama month. dyan. Kaibigan, Yes. common friend pala natin Yeah. si Ed, ano? Actually, Yes. we founded a company before, yung Ocean Ferry, and we tried to revive the Pasig River project. And then, at first, no, ang kausap lang doon ng MMDA kami lang, and then suddenly, nagkaroon ng changes doon sa naging sistema, and inopen sa bidding yun, ano? And then we lost the bidding because no banks would want to finance our project. Yes. Yun naman pala, yung kalaban namin, wala rin naman palang bangko din na nakapagbigay Yes. ng pero well, Yes. to cut the story short, sila yung nanalo sa bidding, no? And then Yes. ang nangyari, nakapag-operate sila na about 2 years. But because of the error in the design of their boats, hindi rin sila nakatagal, nalugi sila, and then they stopped operations. And then after that, Okay. after several years, ni-revive nga ng MMDA, but it was only a trial operations. Ito pala, ngayon, ang ginawa mo, ni-revive mo naman for tourism purposes. That's very good, Robert. No? I think Yes. this one also passes all the way up to in front of the post office, right, in that area. Oo. Yes. It goes to the post office. Yeah. So, ang May dinner summary pwede. niyan, Oo, maganda yan. No? Makati to 8 bridges. Oo. That's around 30 minutes drive, and that's around what we call that. We go end up at Intramuros and then go back to Jones. Baba sa Oo. Jones, kain sa Chinese sa Binondo, sa Escorta. And then we go to Santa Cruz Church. Oo. No, this is just at the end of the road. Maganda. And then have dinner at a very nice restaurant like Cold Puno. Oo. And yung iba naman, yung hindi nagbayad ng complete dinner, can just wait the boat or come down, make walk around, no? And then buy sa mga hopya. Okay. Maganda yan. Alam mo ba, Robert, kaya namin napag-usapan yan? Kasi nakita namin sa newspapers na yung MMDA is promoting Pasig Rivers through Yes.
they invited the famous artist to draw up some murals in some in the area so Yeah. that the people could see it na meron na palang Pasig Yes, River yes. Ferry. So, Robert, I know you've been plying this route, and I'd like to ask if you have any problems with the water lilies and the barges. Well, yes and no. Depends on the season, when it's rainy season or not. Pagka rainy season ng konti, madaming water lily. At the same time, we just clear it out. Kaya double sa Tamaran, tama-tama, dumadaan yung water lily sa ilalim ng boat. Hindi naman masyado naapektuhan. Yes, Okay. yes. That's good. Dalawang manipis. Yeah. Yeah, also, Robert, siguro one time i-invite ka namin dito sa Sure. station para No. ma-discuss Yes. natin ng mas I would like to invite you as well. masinsinan ang yung Invite us project daw na as well. O sige, pupunta rin kami dyan. At ang maganda Yes, dyan, sure. kukuhanan natin ng mga pictures yan para maipakita natin dito sa, at least dito sa streaming, ano? Oo. Yes, yes. Yeah. Right. So, thank you for... Okay. Thank you so much, Thank you so Robert. much, Robert. Thank I'll see you you. soon. With Juan and Tama-Tama, I'll be glad to chat with you soon. Yeah. Okay. And Okay, enjoy yourself there. guys. Okay. Okay. Thank you, Robert. Thank Okay, you. sige. Bye-bye. Yan po si Robert Yupanco, yung namamahala ngayon ng Pasig River Ferry project na more on tourism. More on Ano? tourism. I Oo, think even maganda yan. Oo. Pati yung sa MMDA naman, ini-enhance nila yung river system Oo. by putting the murals there para mapag-akit yung mga other boat operators to Oo. ply the route. Kasi nga sobra nga yung traffic. What you have to remember, in Japan, there are more than 15 bridges crossing that tiny river. Oo. And not compared, I mean, they have less cars. Mas konti ang kotse nila doon. Oo. And talaga nag-build sila ng napakadaming bridges. Oo. And I think, kulang sa atin ng 8 bridges crossing the Pasig River. Oo, Dapat talaga, yan, 25, 30 bridges talaga to Oo. ease the traffic. Yan Oo. talaga matagal nang hinihiling. I think Architect Palafox also discussed that as early as 10 years Architect Palafox. ago. Oo. Pinag-usapan Kung na yung niya yan. ibang bansa nagagawa niya ng magandang urban planning, di Yes. dapat ang Pilipinas. Kaya nga lang, Oo. alam mo naman dito, hindi siya masyadong pinakinggan itong nakaraang administrasyon. Oo. You have to remember, ang Singapore, they owe a lot to To Architect Architect Palafox. Palafox. Singapore Kasi- is that beautiful because of a Filipino talent. Oo. Alam mo, Lou, si Architect June Palafox, isang world-class architect. I'm very naman. proud ako dyan. Oh my God, At kami rin. very proud din tayo na siya ay member ng ating P. Duterte Corps. And? Oo. And yung Republic RD, yung Republic Defenders. Defenders. Oo. Kaya mga Let's explain astig, about mga the- astig Oo. yung mga members namin dyan. In the Republic Defenders, I think, Attorney Gadon, mas nauna ka doon, di ba? Kayo naman yung Ah, parang oo. forefathers namin doon, bago lang ako. But At saka actually I'm proud. yung P. Duterte Corps ay nauna yan kaysa sa Republic yeah. Defenders. Oo. Ang Republic Defenders kasi ang pinanggalingan niyan ay yung ALDAB, yung alyansang Duterte Bongbong. Yes. And then dahil tapos ng eleksyon, di nag-transcend sila dun sa mas magandang adhikain. Yun yung i-defend ang Federalism. ang republika. Yun namang federalism, yun yung sa grupo ko na ako yung presidente, yung P. Duterte Corps, ngayon, mabalik tayo dito, Lou, sa nanggigigil talaga ako dito sa Philippine Daily Inquirer. Hindi ko kayo sinisiraan, ha? Kaya lang, nananawagan ako sa mga kaibigan ko, ha? Yung mga kaibigan ko lang, hindi ko naman sinasabing lahat kayong mga nakikinig dito. At yung aking mga kamag-anak, no? At limited lang naman yan. Yung mga kaibigan ko at mga kamag-anak ko, huwag kayong magbasa ng Inquirer. Iwasan nyo yan dahil talaga naman negatibo ang mga balita na nilalagay dyan. At yan ay masyado nilang hina-highlight yung mga negative against the government o against the public officials na kinaiinitan nila. Ako'y nananawagan sa inyo, ha? Hindi ko nilalahat yung publiko, ha? Yung aking mga kaibigan lamang na naniniwala sa akin at ang mga kamag-anak ko na naniniwala sa akin. Huwag kayong magbasa ng Inquirer. Walang kwentang dyaryo yan para sa akin. Hindi, alam naman natin,
they're a bit one-sided in the way they report things. And alam Oh, natin masyadong biased eh. Tingnan mo na lang yung ginawa nila kay GMA, kay Binay, di ba? Ngayon, ito, kay Presidente Duterte, ganun na naman gagawin. Pumikita sa pagwawalang ya itong mga ito. Actually, ang nakikita ko dyan, kung sana talas-talasan nila yung kanilang pagre-report in such a way na kung sakaling meron silang solusyon na talagang bankable, yun ang isulat nila. Hindi kasi enough yung sasabihin mo na may problema. Kung sakaling nakikita mo yun sa paraan na ang pananaw mo problema siya, siguro dahil may problema, most probably may solusyon. And kung talagang concerned ka sa taong bayan, ang Hindi yan concern. Concern lang yan para kumita. At saka syempre, ginagamit sila ng mga interest groups para i-shape yung public opinion. I don't get No. that. Oo. Yeah, okay. Oo. Yeah. We feel strongly about a lot of things. Tayo, pagka alam nating maling-mali, talagang we make sure that lahat ng tao naintindihan nila kung bakit mali ang isang bagay. Now, pagka ganito ang pagre-report sinasabi lang may problema, ganito, ganyan, tapos kung ano yung pinanggalingan na hindi naman inire-report ng buo. Kasi naalala ko Inquirer, wala pang nilabas na magandang litratos ng father ko yan, ni Vic Magsaysay ang Inquirer. Ever since bata ako, sabi ko sa dami-dami naman makukuha nila at binibigyan naman namin dati ako in charge. Hindi, dun tsaka sa mapupuno mo press dyan, ng ganito lahat halimbawa, karamihan ng dyaryo, mga positive yung, Yes, yung angle, ano? Sila pipilitin nilang maging negative. Baka yun ang selling point lang nila. Ganun lang naman siguro yan. Kaya ako nananawagan ako sa mga kaibigan ko, mga kamag-anak ko, huwag kayong magbasa ng Inquirer. Don't buy it. Don't buy it. Don't buy it. Kasi doon sila mamamatay if you don't buy the... In fact, kung halimbawa ako ang presidente ng Pilipinas, pasasara ko, pasusunog ko pa yan. Ako personally, I don't like the newspaper because of the way they wrote about my father. Parang ako, in-explain naman ni Dad yung side niya. But walang lumabas ni isang salita dun sa mga maayos na sinabi ng Hindi, father tsaka ko. kung paano nilang highlight yung Grabe. anomaly daw kay dating Vice Presidente Bina, yung building na sa Makati, ganyan. Diniin ang diniin. Diniin na diniin. Binaon Samantalang, eto na nga pinupoint out ng iba, bakit yung kay Drilon na building doon sa Iloilo, yung Iloilo, ano ba yun? Double standards. Yung convention center. Yes. Mas mahal pa yung pagkakagawa, no? Kung susukatin mo metro por metro. Pero hindi nila binabalita na Inquirer. Pagka ganyan, attorney, pagka there are things about... Baka madimanda na ako na Inquirer nito. Putang ina, di magkasubukan tayo. Sunugin ko pa yung putang inang... Hindi, alam mo, wala dating, wala dati... Ay, ibig sabihin, susunugin ko yung dyaryo. Hindi, they feel, parang ang pakiramdam nila Diyos sila. Yun ang nakakatakot. For me, nakakatakot yun kasi, anong laban mo? Swerte na mga Pilipino. Ay, kung ako presidente, ay naku, mas marami akong ginawang mas matindi pa sa kay Digong. Ang tapang na ng lolo ko. Ang tapang pa yung katabi ko, matay na. But, marami naman na kasing dyaryo na pumalit din sa, I mean, yung established place where Inquirer was. Marami na rin, humabol sa kanila na nagre-report ng mas tapat. And for me, mas tapat kasi tinatakil nila both sides. Oo. And then, yung mga opinions din. Alam mo, tama. Alam mo mga gustong-gusto kong dyaryo? Ha? Ako, Manila Yung Times. Manila Times. I write for Manila At Times. saka Daily Tribune. Oh, Manila Standard. Yes. At saka Manila Bulletin. Okay na nga yung iba lahat Yun na lang, basahin nyo. At saka online na Ay, hindi ako nag-advertise dito Sinasabi ko lamang Ayan. kung ano yung nasa loob ko, kung ano yung tamang, kung ano yung maganda. At yan naman, hindi ko naman sinasabi na lahat kayong mga tao yun ang gawin nyo. Para doon sa aking mga kaibigan na naniniwala sa akin, para doon sa aking mga kamag-anak na naniniwala sa akin. Yun ang basahin nyo, yung Manila Times, Daily Tribune, Manila Standard, at saka Manila Bulletin. No? Sa mga broadsheets. No? ang edge kasi nila, dahil broadsheet sila, yung pacing ng taong nagbabasa, tandaan nyo pagka binabasa ninyo ang isang bagay o pinanonood nyo, kayo ang may choice kung ano yung i-consume ng brain ninyo. Kaya nga may edge sila. Unlike kagaya natin, medyo maingay, no? Kung ano yung gusto natin sabihin, yun talagang kailangan nilang marinig. So, marami pa rin gustong magbasa.
So, dun Tama. sa mga nagbabasa, pumili naman kayo ng binabasa Oo, ninyo. pumili kayo ng nakikita nyo, binabasa. medyo one-sided. Tsaka Diba? negatibo. Tignan niyo- Yung oo. talagang pilit na tinitwist ng isang balita para na Ibang maging bagay. negative. Oo, Mag-google yun na ang- rin kayo kasi alam ko may mga iba-ibang sides to everything. I mean, no two people in the same area will experience the same thing. Kasi syempre, yung ating idea sa isang bagay, depende yan kung ano na-experience natin sa buong buhay natin. Kung na-experience ko ang pain of falling from a bicycle, ikaw hindi. Oo. Syempre, iba ang pananaw ko sa isang bagay, no? Tinitignan mo yung telepono mo on that side, ako on this side. We'll always have different... Two different viewpoints. No? The people should be open enough to accept na maraming mga explanation na pwedeng maintindihan nila upang makapag-decision sila kung ano talaga ang tama. Oo. Pero matatalino na ang mga tao ngayon. Hindi na kagaya noong panahon ng doon kay Presidente Marcos na talagang grabe yung ginawang black propaganda against him. Oo. Na idinaan sa black propaganda ng mga networks, TV networks at saka ng mga dyaryo. Pero ngayon kahit na anong gawin nila na paninira kay Presidente Digong, na kagaya ng gusto nilang mangyari noon sa panahon ni Presidente Marcos, hindi na nila nagagawa ngayon kasi nagising na yung mga tao eh. Tsaka iba naman yung Iba panahon na na yun. Ano oh. ba? At saka meron na kasing second or alternative source of news ngayon, ano? Oo. At saka nakakapagpalitan na ng kuro-kuro ang mga tao, Yeah. no? Hindi kagaya dati na talagang binugbog si Presidente Marcos noon ng black propaganda ng CIA at saka ng opposition. Yeah, Oo. totoo din yan. Attorney, I'd like to greet someone, apparently Yeah, because okay. nagpapa-shout out si Hi, Rodel Moreno Dorado from Palawan. Thank you for tuning in. Oo, maraming salamat sa pagpanood mo sa amin, ano. At nais ko rin palang batiin ang ating mga kasama diyan sa P. Duterte Corps. At muli Hi, JJ. hi JJ. At Hi, sa Dick. ating mga kasama diyan See you later. na sumusuporta sa atin at saka yung mga sumuporta din doon sa ating fund drive Yes. for Marawi victims. Nung Saturday kasi nagkaroon kami ng huddle for insights on Marawi at naimbita namin si Colonel Ebs Moksir, ang presidente ng Imam Council of the Philippines, at si Dato Maulana Balangi. At doon right there and then, on the spot, nagkaroon kami ng tinatawag na fund donation drive, ano? And napakarami ng mga kaibigan natin na nagbigay ng tulong, ano? Na Attorney, invite them pinaabot also natin. here. Yeah. Invite Oo. the imam here once. Oo, sige, invite natin. Di ba, para Si marinig Imam ng mga tao. Ebs Moksir kasi, siya ang kaibigan ko siya at saka si Dato Maulana Balangi. Ano yan si Colonel Ebs Moksir, siya ang pinakamataas sa mga imam, no? Kasi siya yung presidente ng mga imam. When you say colonel, he is a military He is officer. with the military, no? Oo. Kasi Napakabait na tao at napakabait na kaibigan, no? ay, gusto ko rin marinig sa side ng mga ng mga Muslim na nandito sa Luzon and Alam mo sa mga nakakausap ko mga kaibigan kong Muslim, gusto ko makausap din sila dito pabor para sila. marinig. Pabor Oo sila dyan sa naman. deklarasyon ng martial law. Alam nila kailangan eh. Oh, in fact, nung one time, nag-guest ako sa isang radio station, kasama ko sa isa. Chavez. Hindi. Sa ibang stasyon naman. Nakasama ko doon si Sultan Sharif Albani, na Okay. isang kaibigan ko rin. At doon ay on air, dineklara niya na 93% halos ng mga nakakausap niya na survey nila diyan sa Mindanao ay pabor sa deklarasyon ng martial law. And he is referring to his brother Muslims na nandiyan sa Mindanao na pabor din sa deklarasyon ng martial law. At saka kasi may relatives, yung mga kapatid ng mami ko na nakatira sa Agusan del Norte at saka may mga kapatid siya sa Davao. It's the same. Oo. It's peaceful. It's okay. Nothing changed. Yun na nga, yun nga yung sinasabi ng Wala isang naman justice sa nangyayari. Supreme Court. Ano ba? what's wrong with the martial law? That is intended to bring about peace, to protect public safety. So bakit ano ba kinatatakot nila diyan? And they always refer na kasi daw yung abuses ng martial law nung panahon daw ng Presidente Marcos. Eto nga, tanungin ko sa inyo ng mga komunista kayo, ha?
kayo rin naman kagagawa ng gulo noong panahon ni Presidente Marcos eh. Di ba? Sigurado ka? Oo. Hindi naman kasi... Sinet up daw yan eh. Hindi naman kasi... Hindi naman, ang ginawa naman ang kay Presidente Marcos naman, pinagtatanggol lang naman niya ang Republika. Oo. Oo, May talaga daw namang... yan against Marcos. Oo, may nag-set Ginulo up. sila. Oo, yan. Yung grupo nila Ninoy, ni Joma, ni Bernabé Buscaino. Kaya ako, parang nababanggit sa akin yung pangalan ng Ninoy Aquino, nang gagalaiti ako eh. Kasi binaliktad pa nila, no? Binola ang mga tao, brainwash na hero daw siya, na ganyan. Kanya-kanyang ano. At isinisi pa yung Plaza Miranda bombing kay Presidente Marcos na lumabas ng huli na si Joma naman palang nagpabomba upang mapilitan si Presidente Marcos na mag-declare ng martial law. Oh, kasi para sa kanya, once na mag-declare ng martial law si Presidente Marcos, masisira na yung pangalan niya sa history. I think may mga naririnig-rinig din ako. Attorney, nabasa nyo ba yung article na all these things is happening because parang, kumbaga, nagpo-pull out daw yung mga ISIS at saka yung mga terrorists from Europe. yes, and Oo. bring them here into Asia. Oo, Ano yun? oo. Sa pagkapaliwanag nga kahapon sa atin ng ating special guest, ano? Siya pa yung special guest, ha? Special talaga. Na ang plano nga ng ISIS dahil na they failed to take control of Europe and the US, they wanted to shift their attention to Asia, no? At ang napadali ang kanilang pag-iisip na lagyan ng caliphate dito ay yun yung Mindanao, no? So there are nakikita mo dito sa atin ngayon, kasi I go out once in a while pag evening, and nakikita ko yung in the night scene, ang dami-daming foreigners from the Arabian continent. Oo. And parang ang feeling ko, from last October, and I was asking people from immigration, totoo ba na dumami yung mga Middle Eastern people here sa Pilipinas? Yes, ma'am. Ano daw, from December 2016, tuloy-tuloy daw ang pagdami nila. Tsaka nag-extend sila ng stay nila. Oo. Padami ng padami. And active recruitment daw itong mga taong to, yung namomonitor nila. So sabi ko, ano gagawin natin dito? Sabi lang, kaya nga ma'am, it's very convenient na kasi ang destination nila eventually is Mindanao, no? Kasi doon talaga yung pinupuntirya nila. So, talagang importante na talagang i-secure. Is nipping it from the bud. Diba? Oo, tama. Hinto na habang kaya pang ihinto. Oo. Ngayon, meron akong isang kaibigan, academician siya, and may pinost siya, tapos nakalagay doon, parang the question is, kung alam naman na pala ito, months before na nangyari ito, bakit hindi pa ginawa ng paan, nanghuli na? Sabi ko, maski nga ang taong nagpapakamatay, yung titignan mo isang tao, more likely magpapakamatay ito, things are going bad for him, and he doesn't look okay. 99% magpapakamatay. Paano yung 1% kung hindi siya nagpakamatay? Oo. It's the same thing with us. Yun Alam nga, nga naman oo. maghuli-huli ka. Alam nga naman, kasalanan naman ni Presidente dahil hindi nanghuli beforehand. Oo, yun nga eh. Damn if you do, damn if you don't. Manghuli ka beforehand, damn. At saka yung argumento ng isang Mag-declare ka petitioner martial na law, damn ka. tahimik naman daw sa ibang parte naman din, bakit yan. ito kailangan? Hihintayin mo pa ba naman? It's a creeping rebellion nga eh. Alam mo, hihintayin mo pa ba naman na makatakas yung mga yan at pupunta sa ibang probinsya? At saka ka naman magdi-declare dun sa lugar na yun. Alam mo, mahirap pa. Nag-aasawa sila ng mga yun Pinay. Oo. Oo nga, oo. Oo, Nag-aasawa kasi sila ng Pinay. Oo, di ba? Talagang actively naghahanap sila and then they stay with the family. Paano natin paghiwalayin yung mga yun mamaya? Oo. Yun ang Ayan mahirap. talaga siguro, meron talagang mga layunin na mag-hasik ng terorismo dito, ng lagim, ano? Pero alam mo ba, Lu, ako napakarami kong mga kaibigan ng mga Muslim. Okay. Yung mga totoong Muslim, ha? Okay. Lahat sila talagang mga sincere na mga tao, mababait na tao. Oo naman. At Dakwaran. tahimik, oo. In fact, marami Does akong not mga nakikilala na teach violence. sabi, bakit nandito kayo sa Manila? Sabi, kasi gusto namin maghanap buhay. Gusto namin ng tahimik na pamumuhay. Kaya lumalayo kami sa gulo. Oo. Magaling sila sa trade. Oo. You know, in fact, in our province, attorney, when my father was governor, talagang inopen niya lahat ng towns for the Muslim community to proliferate. Kasi Oo. nakita niya
nagalit nga yung mga ibang taga-Sambales dati kasi sabi nila, ba't yung pinapabayaan dumami yung mga Muslim dito? Tapos sabi ng father ko, mura yung baka nga tinda. mas mabait pa sa kanila yung mga yun eh. At mura yung tinda. Mura yung tinda nila. Yung kawawa yung mga taong wala masyadong pera. Oo. Ba't hindi open up yung mga goods na mura sa kanila? So actually, madami sa amin. Pero they're very peaceful. Ang Oo. bait nila. Oo. Organized communities. Oo. In fact, Lou, alam mo ba, meron akong mga kaibigan, mga Muslim na ang turingan namin magkakapatid, ano? Kung magtawagan kami, magkakapatid. Mas mabait pa nga sila doon sa iba kong mga kaibigan eh. Oo. Mas I think mas they're very maganda pa yung sincere, character honestly. niya. Oo, Yeah, very sincere. Para sa kanila, yung talagang kung kaibigan ka, kaibigan ka. In fact, I have a very, very good friend in the DTI, si Asik Amina Fajardo. Yan, oo. And Si the Sister husband. Amina. The Si husband. Brother Omar Fajardo. Omar oo. Fajardo. Oo, mga Muslim siya, pero napakababait. Ang babait niyan. Oo. As in, they just Ay, you what they i-guess want. pala natin si Sister Amina Kailan? sa next week. Oh my Sapagkat meron siyang mga ginagawang napakaganda yung kanyang yes, livelihood, the training programs Ang na daming- tinuturuan niya yung mga nais na magkaroon ng livelihood, ng hanap buhay. Nako, abangan nyo next week at aming iimbitahin si Sister Amina Fajardo, isang Assistant Secretary sa Department of Trade and And Industry. At Oo. saka yung mga projects nila is pro-poor. Ang nakita Oo. ko dyan, dinevelop nila yung mga from the 10 points socio-economic agenda ni Presidente, gumawa sila ng mga proyekto na ang nahihit niyan, yung lowest 10% of the community. Yung Oo, tama. wala talagang kinikita. Oo. Oo. Napakaganda ng advocacy ni Sister Amina Fajardo. Oo, talaga. At ang nakakatawa nito, nakakatuwa pa rin, si Congressman Omar Fajardo, dahil hindi siya nakaupo ngayon as representative ng very active siya. Active. Kaya lang kung minsan nagbiburuan kami, nagkikwentuhan kami. Naku, driver ako ni Amina ngayon eh. Di naman si Kong, di naman Hindi, nagbibiruan niya. Hindi, siya minsan Actually, siya sabi. tagabayad sa pagkain namin, si Kong Oo, Omar. oo. Pag At si Kong actually, Omar nalilibre, masayang alam mo masaya ako. kung bakit nasasabi ko napaka-bukal lang sa kagandahan loob yung dalawang yan, magkasawang yan. Diyan sa trabaho ni Sister Amina na yan, lugi siya eh. Oo naman. Negosyante Lugi siya sa sweldo, lugi sa pagod. Pero kasi, siyempre, mataas ang kanilang adhikain, Oo. Alam mo, Napakaganda ng kanila adhikain. Kaya naman, baliwala sa kanila yung sila ay magpayaman o hindi nila yun iniisip. ang swerte-swerte ng mag-asawang yan, yung mga anak nila. Yung mga babae Yung mga anak niya. niyang babae, VP ng Chevron sa Amerika. Oo. Napakababait ng Bata mga. yun. Oo. Less than 30 years old lahat tayo. Kaya kaya Si Farida. Oo. Magaling rin kumanta yun. Si Farida? Oo. Ay, alam mo. narinig ko na, oo. Nag-post siya. Oo. Hindi, alam nyo kasi mga kababayan, ako ho ay isang bukod sa pagiging abogado. Ako rin ay Songer. nagsa-sideline as a professional singer. Bitahin nyo sila. Kumakanta ako sa isang bar ngayon diyan sa BGC, diyan sa Fort Bonifacio, doon sa Empire Bar, Ano ba, iba yung nasa Once a dulo? week. Yung ba Oo. yung nasa dulo yung ng nandun sa river? yung nasa dulo ng lagoon, yung bilog na restaurant doon sa Yung ba yung mga waitress may parang costume na ganyan? iba 'yon. Alam mo yun. Oh, Kaya mo iba na. na iba. Ibang plug. Hindi pa bayad. Hindi, pero malapit doon. Malapit doon. Isa din doon sa mga restaurant doon. Hindi, basta pag may nakita kang restaurant na nandun sa gitna ng tubig, yun pangalan yun. uli? Empire Bar. Tuwing kailan? Every last Saturday of the month, Every kumakanta last ako doon. Meron akong pianist and maraming nanonood sa akin doon, mga kaibigan, kamag-anak. Attorney. Pati ako kumakanta, can you believe it? Di pagka, sa June 24, meron akong show doon. Sige, I'll join you. O yan, si punta kayo. si Kong Boots, minsan nanood sa akin doon. No? Kumakanta rin si Kong Boots? Hindi, nanood lang siya. Alam ko maganda Pero boses nung mo. nanood siya, alam mo, ang mga nanood sa akin noon, ang kasama niya, sila Presidente Gloria Macapagal-Arroyo, yes, si ma'am. sila FG, Mike Arroyo,
sila Congressman Art Yap, no? Sila Congressman okay. Boots Pichay. So, dumating Yun yung crowd na nanood sa akin nung nag-concert ako. Dumating si Yusek Pearl. Oh, siyempre andun si Yusik Pearl, si Sec Medi, no? Si Ma'am Medi. I call her Ma'am Medi. Generous yun sa sigarilyo before. Wala, nag-ano lang tayo dyan, naglilibang lang. Hindi, but that's a good way of expressing your feelings. I think, Yes. sabi nila sa akin pagdating sa bahay, Ma, bakit yung katabi mo mura, anak? Very passionate lang yung tao, ganun talaga. Kayo rin naman maya't maya minumura ko. Pagka nagkataon na talagang I want to drive a message. Oh, from Rodel Moreno Dorado. Good Yes. evening, watching from Palawan. Ayan. Attorney, pwede pala kayo kumanta bago kayo mag-extra. Kanta ka? Ha? Hindi, May minsan -1. pagka nakapagdala ko ng -1, ano, Rodel, meron tayong magsasample tayo dyan. May... anong mo? Ay, hindi. May sariling -1 si attorney. Oo. May video pa daw. Hindi ka patatakasin ng buhay dito. Baka bukas sabihan na tayo ni Kong Boots nito. Ay, Tanggalin na nga bakit? yung dalawang yan dyan. Mga nanggugulo lang yan dyan sa istasyon natin. But being a Wednesday and a hump day, Oo, yun nga. usually ito yung time of the week na yung mga it's ladies night tonight. So yung mga taong lumalabas ng ngayong gabi, sobrang traffic, gusto kong mahimatay talaga. Ewan ko kung may lalabas mo mamayang gabi. Umuulan pa. Umuulan na nung pakitaw dito. Umuulan na ngayon. Umuulan na ngayon. Pwede na tayong kumanta. Umuulan na pala eh. Hindi na tayong sisihin. Kaya Meron nga- bang -1 dyan? Kaya nga pangalan ng show natin, Buhos at Agos. Buhos at agos. At babaha ka na rin. Teka muna, baka naman sisihin tayo ng mga tao. Hindi. O nakita nyo yan. Hindi. Eh, siyempre, baka Ay, sisihin tayo ng hindi, inquirer. sige na. Tapos sabihin, bumaha. Dahil kumanta si Atty. Gadon. Hindi, pag kumanta kayo, attorney, sasagutin ko kayo ng kanta. O, diba? Di, ganyan. Maski minsan makita nila yung lighter side natin. Oo nga eh. Oo. Well, actually, Pero attorney, where exactly is your practicing office? dito sa Quezon City, Makati, Pasig, Manila. Can you give them your... is it okay? You give your ako, ang contact number? Oo. Although ako ang medyo naglaylo na ako sa litigation. Okay. Kasi nakakapagod na yung mag-appear sa korte. Ang ginagawa ko, kumuha na lang ako ng mga kaibigan, mga associates na Okay. doon ko Pinapasa. pinapasa yung So it's a full So service. eto kung meron nga pala kayong tanong, ito yung number na pwede niyo akong tawagan, ito si Attorney Larry Gadon, 0917-664-4333. 0917-664-4333. Ayan. Okay. Kung meron kayong gustong itanong, no? Kung meron kayong gustong ikonsulta, pwede rin Text kayong nyo na. tumawag dito sa istasyon o kaya i-text nyo at aming sasagutin yan. No? IT, asan yung natin? Yung numbers natin for the O malapit na. Alam mo, mabilis lang pala yung isang oras, Mag-time check ka nga, Lou. A time check is now 6:51 in the evening, and you are here at DZME 1530, and our show's name is Buhos at Agos. Na Buhos at Agos because tandem ni Attorney Larry Gadon And at Mary ni Rose Mary Rose Magsaysay. Magsaysay. Ayan, oo. And is it okay if I greet my kids? Yes, of course. Oo. I'd like to greet. I'd like to greet my kids, Pau Pau, Jack Jack, Bebeng, and Chuchut. Oh, ako rin, siyempre, I'd like to greet also my kids, si Alari, si Ariel, si Alea, at saka si Enzo, si Alrenzo, at saka ang aking former girlfriend na asawa ko na ngayon, si Oo nga. Beng. Oo, ayan, magandang gabi sa inyo. And sana ay nakikinig kayo. Oo nga Dati, alam mo ba, dati, nung nag-uumpisa akong lumalabas-labas sa mga news dati, lahat yan ginugupit pa ng mga anak ko yan, yung Hindi. newspaper. Tsaka, pag kami pinapanood, nire-record pa yan sa cellphone. Ganyan. Pero itong bandang huli,
Hindi na nila ginagawa. Hindi nga sila nanonood. Eh. Oh, pinanood nyo ba yung news na ganito? Nandun na. Hindi na. Hindi na nila pinapansin. Kami rin ganyan sa father ko. Lahat talaga ginugupit, inaalbum. Oo. May nakasulat pa sa ilalim, sa mom and dad ko. And then yung sister-in-law ko nga, nung naupo, Jesus Maria Joseph, ang dami-daming mga yung sister-in-law ko si Matos Magsaysay. Ang dami talagang, hindi na namin mahabol-habol. I didn't even think na ako naman lalabas. At least ngayon, pwede nyo hong panuorin lahat ho ng aming naging shows sa FB page ng DZME 1530. So, madali naman i-search po yan. Tapos, tignan nyo lang, you go down the wall, bababa ho kayo dyan, makikita nyo yung Bus at Agos with Attorney Gadon and Rose Magsaysay. Ayan, pwede nyo na hong panuorin kung ano yung na-miss ninyo. At pwede nyo hong balik-balikan. Yan ang maganda dyan. DZME has improved so much in all these years and I'm so happy to be a part of this. Attorney, thank you for taking me in. Yeah, of course, thank you also for joining me. Ay, naku, my pleasure. Isipin mo naman, kung wala akong katandem dito na kasinggaling mo, di syempre, Nyek. nangangamote ako rito, no? Yun na nga. Dahil unang-una, alam mo, Lumag, hindi naman talaga ako media personality. Mas lalo na. Oh my God. At hindi rin naman ako... Government person. Putang ina, hindi naman mahiyain nga ako eh. Kaya hindi ako mahiyain ako eh. Kaya... Mahiyain pa yan sa lagay na hindi pa nakainom yan. Isipin mo kung nakainom yan. Siguro, kaya dudugo yung tenga hindi, nyo. nagagalit lang naman ako kapag yung naiinis lang talaga ako ng gusto, nagkumukulo yung dugo ko. Kapag yung isipin mo ngayon lang tayo nagkaroon ng ganitong presidente, si Tatay Digong, no? Na talagang napaka bukal ang kanyang adhikain, no? Napaka-sincere na kanyang adhikain upang paglingkuran ng bansa, no? You know what I Upang find ibangon tayo sa lahat ng problema, upang makarating tayo sa magandang patutunguhan sa ating magandang future. And then, meron pa rin mga pailan-ilan na kumakalaban. No? Wala namang saysay yung kanilang mga no? Hindi sila magsaysay, Hindi sila magsaysay, obviously. Wala silang saysay. Walang saysay, actually, no? Wala nang ginawa, kundi i-oppose yung ginagawa ni Presidente just for the sake of opposing. No? Kahit na magmukha silang tanga, magmukhang bobo, magmukhang stupido, ginagawa pa rin nila. Ang mahirap nun, nagkukunwari silang mga tanga. Matatalino naman yung mga yan eh. Pwera na lang doon sa ibang mga yung alam mo yung mga kumakalaban sa kanya ng mga congressman at saka mga abogado, siguro, napipilitan lang yan gumawa ng mga ganyan dahil kasi may utang na loob sila kay Noynoy at gusto nilang mag-create ng negative image para kay In the first Presidente. place, kapartido nila yon. Oo, kapartido nila. They owe it to the party to be ang in one with the party. Ang matatawag ko lang talagang mga bobot, mga tangat stupido dyan, yung mga laos na mga artista na wala namang nalalaman. Malay mo pero offer pa sila nagdadadakdak ng kung ano-ano mga katangahan nila, no? Kaya yung mga na yan, mga laos at na a yan. certain point, si Agot din sumausaw. Oo. Diba? Ano ba naman ang utak ng mga yan eh? Wala namang laman ulo ng mga yan eh. Kaya sayang lang kasi, kung magbubukas ka ng bibig mo, huwag ka lang basta reklamo na reklamo. Dapat sana may solusyon basihan na. ka. May basihan man lang. Solusyon yung sinasabi nyo, hindi dapat magdeklara ng martial law dyan sa Mindanao. Di ano pala? Di pumunta kayo. Ano pala? Kayong makipaglaban dyan. Sarap minsan sagutin. O kaya, kung naniniwala kayo na pwedeng daanin sa magandang usapan yan, di kausapin nyo. Pumunta kayo doon. Kausapin nyo yung mga terorista. Magaling tingnan lang natin. Magaling lang sa salita. Magaling sa salita eh. Kausapin nyo. Hindi yung dakdak kayo ng dakdak niya, mga putang ina nyo. Kasi wala na nga kayong binatbat, mga laos na nga kayo. Puro katangahan pa at mga kaistupiduhan, mga pinagsasabi nyo, mga putang ina nyo. Alam ko. Ngayon lang nga tayo malaking pag-asa ng Pilipinas ngayon na magkaroon tayo ng katahimikan sa pangunguna ni Presidente Digong. Wala pa kayong ginawa, kundi magdakdak, mga tangat, mga gago kayo. Attorney, meron nag-comment kahapon. Gusto niyo makipagdebate sa akin?
Punta kayo rito. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kayo kabobo, mga tanga kayo. Attorney, I'm May with- karapatan ako magsalita ng ganito dahil hindi naman sa nagyayabang ako, no? Dahil abogado ko. Pero itong mga bobong mga laos na mga yan, para magsalita ng nagrurunong-runungan, mahiya kayo sa sarili nyo, ha? Mga tangat, mga bobo kayo. May Spanish version ba nito? Ewan ko ba? Aralin ko yung Spanish version yan. And German. Yan, tingnan natin kung anong mas malutong ba pag nagmura ka ng Tagalog. Alam mo ba, pag nagmura ka ng putang ina mo, Oo. okay, ito yan. Yung kapatid ko, yung vice governor ng Zambales at saka ako, nung 18 anyos kami, naglanding kami sa Italy, sa Rome. Pagbaba namin ng aeroplano, nakita namin yung mga, pulis pa lang to ha, Oo. aba yung titikas ng katawan, ang tatangkad, ang gagwapo, nakaganyan silang lahat. Sabi ng kapatid ko, pagtingin niya, putang ina. Sa gwapo. Tapos, Talaga. malaman-laman Meron, ko. alam mo, meron Supreme Court ruling na yung putang ina, ano na lang, not, expression expression. na lang dyan. It's Alam mo ba- no longer It an is expletive. actually Oo. an expression. Alam mo anong nakakatuwa? Oo. In Italian, Oo. putana, pareho din. So in Talaga? other words, yung humingiting pulis na yun, naintindihan niya yung sinabi ng kapatid ko. Yung kapatid ko parang gusto niyang kapkapan yung pulis kasi ang ganda-ganda ng itsura. O, kaya may similarities din tayo sa languages. Oh my gosh, magta-time check ako, attorney, kasi nahiya ako doon sa kasunod natin, parati na lang Oo nga, natin parati tayo kinakain. overtime. 10 minutes Siguro kain. sabi ng mga tao rito, ano ba itong dalawang to? Nakikigulo lang dito sa istasyon, nangaagaw pa ng oras. Palayasin na nga yung dalawang yan. Oh, gutom na ako, attorney. Siguro sabi nila, hindi naman mga totoong mga media personalities yan Tapos nakikiagaw pa ng oras. Hindi po. Palayasin na yung mga yan. Hindi po. Oh, kung may tanong kayo sa government procedures and about the law or government Oo, procedures, yun, oo. may mga problema kayo sa mga application nyo ng kung ano-ano at saka yung mga nilalakad nyo sa gobyerno, itawag nyo dahil kaya namin sagutin ni Attorney Larry yan without even trying to call the agencies kasi Oo, galing yun. naman Galing kami naman kami dyan. Oo. Oo. So, mas madali. Instead na tatawag kayo sa mga stasyon na may mga problema kayo sa gobyerno, etc. Dito na kayo tumawag. Dito na kayo Hindi makinig. kung anong gagawin kasi Oo. talaga namang hindi rin naman talaga sila from government and hindi rin naman sila lawyers. So, yung tandem natin, attorney, is the best. The best. So, ito po si Rose Magsaysay and Ito po si Attorney Larry Gadon, naglilingkod sa inyo. Magandang gabi muli sa inyong at maraming salamat sa inyong pakikinig. salamat po. Salamat po. Till you're drunk enough. Bawat isa may karapatan. Ano ang opinyon?